Good day guys. Today pupunta tayo sa tire shop because magpapalit tayo nitong dalawang gulong sa likod. Kasi nung binili ko to is luma na siya yung gulong eh. Pero hindi ako mapakali kasi nga luma na siya. So kailangan kong palitan. Kasi yung sa harap napalitan ko na. So ito na lang dalawa sa likod. So maghahanap tayo ng tires na size 19 na pwede na dapat same brand noong nasa harap. Ang nakakabit kasi sa harap is Accelera. So today kasama ko yung anak ko, so siya nagda-drive. So pupunta tayo doon sa tire shop. Yung current specs nung tires ko kasi is 275 30 19 na Toyo, no. So papalitan ko siya ng lesser yung width pero mas makapal. Gagawin ko siyang 35 series. So I'm looking at 255 35 19. So hopefully makakita tayo kasi yun ang gusto kong ipalit. So mas lalaki ng kaunti yung diameter. At the same time yung space sa fender mas mababawasan. So mas maganda siyang tingnan. So pagka yung 35 series, so mas makapal siya ng konti dun sa 30. So mas may enhance ng konti yung ride kasi mas thicker yung sidewall, di ba? So let's see. Okay, on the way na tayo to Mindanao Avenue, yun yung tire shop, ano. Dito tayo dumaan sa Santa Monica Bridge. Ito yung mula BGC, tawid ng JP Rizal, then tawid ng Pasig River na. Ito yung bagong tulay na na ginawa ng DPWH. So hindi ka na ngayon dadaan ng EDSA. So mukhang maganda naman, no. Maganda yung pagkakagawa. Medyo makipot lang kasi 2 lanes eh. So pagbaba mo dito, nasa Pasig ka na. So you avoid EDSA. Okay, nakarating ka tayo dito sa Mindanao Tire House Center, dito sa Mindanao Avenue. So nagbebenta din sila ng mga Rotamag, saka iba-ibang klase ng tires, yung Toyo tires, Dunlop, Nexen. Dito namin nakita na mas mura eh. Nag-canvas ako, mas hamak na mas mura siya. Kaya kahit malayo ito, pinuntahan namin. Para din siya doon sa Benz OK Mugs and Tires sa Banawe na dealer din ng Rota. So dapat pagka bibili ka ng gulong, magka-canvas ka talaga kasi yung iba-ibang mga dealer, iba-iba talaga yung presyo. Okay, ready na tayo. So ito yung itsura ngayon ng gulong niya sa likod, no? Yun ang papalitan natin. So of course yung first step, magtatanggal tayo ng mugs. So dapat bantayan mo din yung pagtanggal kasi minsan nagagasgas yan pagka hindi maingat eh. Kaya natutukan ko talaga yung pagtanggal dapat maayos. So ito na yung ipapalit natin. Ito yung Accelera, no? Ito yung made in Indonesia. So ang size ngayon is 255 35 19. Yung nakakabit kasi ngayon is 275 30 19. So with this one, mas kakapal yung sidewall. So mas gaganda yung ride. So mas lalaki ng kaunti diameter. So yung space doon between the fender is mas maliit. So ito namang Accelera is well-known brand din eh. Is in between yung sa mga mas mahal at saka yung mas mura na made in China. So maganda naman yung thread pattern niya. So okay na okay siya para sa akin, no. Yung tire pattern nga niya pala is asymmetrical. Okay, tanggalin na natin yung old tire, ano. So dito dapat talaga meron kang equipment yan, no. Pine-press niya para bumaba yung yung gulong. Kasi kung wala kang equipment, mahirap tanggalin itong malapad. So kailangan actually dalagang dalawa kayo. Kasi kung mag-isa ka lang, mahirap. Tapos kailangan lagyan mo rin ng protection. Meron siyang basahan diyan para hindi siya magasgas pagka
pinaikot. Yan, oh. Yun, tinatanggal na niya yung gulong. Makita mo, meron siyang orange doon sa, ano, no, sa mugs, no? Kasi yan is, yung mugs na ito is repainted, eh. Yun yung primer. So, kita mo kung gaano siya kalapad. Yan yung 10 inches ang lapad. So, nagpalit din ako ng pito. Kasi normally, pagka magpapalit ka ng gulong, magpalit ka rin ng pito. Kasi yan din nagsisimula yung simisingaw yung hangin. Kasi nag-deteriorate din niya. So, kailangan magpalit ka ng pito pagka magpapalit ka ng gulong. So, yan. Okay na yan. Then, i-mount na natin yung, yung gulong. So, sa pag-mount ng gulong, dapat, alam mo din, yung outside tsaka inside. So, may naka-indicate doon na outside, So, yun ang dapat nasa labas. Tsaka yan, pagkakabit mo dyan, dapat tama din yung posisyon ng gulong. Kasi meron yang yung dot na, yung kulay yellow, yung kulay yellow na yan. Dapat nakatapat yun doon sa pito. So pagkatapos nating ma-mount, kailangan nating mag-wheel balancing, no? So doon sa wheel balancing, kailangan marunong din yung nag-wheel balance. Kasi minsan pagka nga hindi marunong, dumadami yung tingga. Binabayaran mo yung tingga. Kasi nakakamali siya, dagdag ka ng dagdag ng tingga. So, dapat mag 0-0 siya. So, ito, pinaikot niya. Tingnan natin kung ano yung reading, lumalabas dito, yun sa reading niya, hindi siya balanse, So, 20 dito sa inner, sa outer is 40. Kailangan mag 0-0 siya para masabi natin na balance siya. So, okay, inikot niya uli. And then, ito na, nag 0-0 na siya. So, okay, balance na siya. So, okay na. Ito naman yung second tire. So, we repeat the same process. Kailangan mag 0-0 siya. So, nakita niya yung initial reading, hindi siya pantay. So, maglalagay ngayon siya ng tingga. Normally, ini-sticker lang naman yun dyan. Ayan, ilalagay niya yung tingga dyan. And then, titingnan natin kung mag-balance na siya. Yun, pinabit na niya dun sa may inside. So, pinaikot niya na uli at ang lumabas, 0-0. So, it's balance. So, okay. Okay na siya. So, importante yung balancing para hindi mag-vibrate yung iyong gulong kahit nasa likod siya. So, okay, tapos na. So, i-mount na natin. Yan, naka-mount na siya. So, pinapaigpitan na yung gulong. So, dapat maingat din yung dapat hindi magasgas. Kaya, babantayan mo. At, checkin mo rin na yung lahat ng tornilyo is maigpit. Kasi na-experience ko na yan, hindi ko nabantayan. Lumuwag. Muntik nang matanggal yung gulong ko. Kaya ako talaga, tinitingnan ko talaga yan. Na dapat tama yung higpit at saka lahat nung is nahigpitan. So as said before, yung yellow dot na yan, dapat nakatapat dun sa valve stem. Kasi yan yung lightest point ng tire. Na ngayon, yung may valve stem ng mags, yun yung heaviest point ng mags. Kaya nagko-compensate yun para mas balance yung gulong mo. Pag hindi siya nakatapat, unbalance yun. So, mas maraming tingga na gagamitin ka. So, ito na yung itsura niya habang tumatakbo. Medyo nakalabas siya ng konti. Pero mas kakaunti yung labas. Kasi, from 275, naging 255 tayo. So, 20 mm ang nabawas. So, medyo na-stretch yung gulong. Pero maganda yung hubog niya doon sa mag. So, mas okay, mas gusto ko siya. Since naka 35 series niya, mas makapal yung sidewall. So, ramdam mo rin yung may konting difference sa ride quality kasi mas meaty nga siya. So, expected na yun. So, I'm happy with the improvement in the ride, although not very big naman. So, ito na yung final look niya. So, pareho na yung gulong. So, it looks better now. Dati kasi parang awkward tingnan kasi magkaiba yung gulong niya sa harap at saka sa likod. Dati kasi mas malaki yung gap sa fender ng gulong. Ngayon na-reduce na yung space, no? Kasi mas lumaki ng kaunti ang diameter. So mas proportion na siyang tingnan. Okay, I hope I have shared some knowledge about tires, no? All right.
If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!